Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw po ito, pag-uusapan po natin ng Lucas 2:8 hanggang 12. Sabi dito, sa lupain ding iyon ay may mga tagapag-alaga ng mga tupa na namamalagi sa parang. Binabantayan nila sa gabi ang kanilang kawan. Narito, tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila ay lubhang natakot. Sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Narito, ihahayag ko sa inyo ang ebanghelyo ng malaking kagalakan para sa lahat ng mga tao. Ito ay sapagkat sa araw na ito, sa lungsod ni David, ay ipinanganak sa inyo ang isang tagapagligtas. Siya ang Kristo ng Panginoon. Ito ang palatandaan ninyo. Inyong masusumpungan ang sanggol na nakabalot ng mga mahabang tela at nakahiga sa isang sabsaban. Ayun po, maraming salamat po sa pagkakabasa ng salita ng Panginoon. Maraming salamat po sa Panginoon dahil tayo muli ay maghahayag ulit ng salita niya. At very timely kasi malapit na pang Pasko. This is a message of God para sa atin na ang Panginoong Diyos ay hindi po namimili ng hahayagan ng salita ng Diyos. Hindi po ito na wala pong selection dito. Ito po ay para sa lahat. Pinaabot po sa pamamagitan po una ng mga anghel para sa mga pastol, which is mga pastol kung saan ito ay during that time mga mabababang klase ng tao, mga ordinaryong tao, unlike sa mga ang nakakabasa na ng salita ng kumbaga ng Biblia ay ito ay kung saan yung mga religious elite people, kung saan naalala ko po nung bata ako na ang pagbabasa daw ng Biblia ay dapat mga pari lamang, bawal lang ordinaryong tao. But dito sinasabi po, nilinaw po ng Panginoon na hindi ito para sa mga pangyarihang tao. Hindi ito para sa mga leader lang ng simbahan. Ito ay para sa lahat, which is ang Word of God ay para lang sa lahat. Paano ba natin makakamtan ang salita ng Diyos? Unang-una, tayo ay ginawa ng Panginoon. Tayo mahal ng Diyos. But merong hadlang. Tayo ay nagkasala. Sa pagkakasala ng tao, tayo ay naparusahan. Meron tayo ng kamatayan. Ano ba yung kamatayang ito? Yung kamatayang ito ay hindi ito yung physical na pagkamatay. Sa pagkaparusa ng Diyos kay Eva at Adan, dumaan silang paghihirap, lahat, ang kamatayang ito ay nawala yung relasyon natin, diretsong relasyon natin sa Diyos. Pero mabait pa rin ang Diyos, mapagmahal pa rin ang Diyos. Anong ginawa niya? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak sa atin. Sabi niya, walang sino man, sabi niya, si Jesus lamang ang daan patungo sa akin at walang makapupunta sa akin kundi sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, si Jesus lamang ang daan at wala lang ibang daan. Tayo bilang isang tao, hindi tayo makakadiretso sa Diyos kasi nga unang-una, tayo may kasalanan. Pero mahal pa rin tayo ng Diyos. Pinakita niya sa atin, binigay niya kanyang bugtong na anak ni Jesus para tubusin ang ating mga kasalanan. At siya lamang ang kaisa-isang pwedeng tumubos ng kanyang kasalanan, ng ating mga kasalanan. At siya ay hindi nagkasala. Kaya nga sinabi dito, ipapanganak siya sa sabsaban. Dito pa lang pinakita yung humility, kumbaga kababaang loob. At doon, namatay si Jesus para tubusin ang kasalanan natin. Nabuhay siya sa 3 araw. At simula noon, nabalik na yung relasyon natin diretso sa Panginoon sa pamamagitan ni Jesus. Paano tayo paano ba maibabalik yung tunay nating relasyon sa Panginoon? Madali lang po. Ang relasyon po ng Panginoon ay hindi po ito pinagsisumikapan at hindi po ito magagawa ng mabubuting gawa, pagbibigay na kung ano-ano. Hindi po ganon. Hindi po ito sa laki ng tithes, sa kabutihan ginagawa mo po. Ang kaligtasan po, makakamtan natin, ito ay libreng regalo ng ating Panginoon. Libreng regalo ng Diyos. Unang-una lang po natin gagawin, humingi po tayo ng tawad sa ating mga kasalanan. Magpakumbaba po tayo. Aminin po natin na wala po tayong karapatan sa lahat. At tayo ay nagkasala. Pangalawa, tanggapin po natin ang Panginoon natin bilang Diyos sa sariling tagapagligtas.
At ang pangatlo po, mamuhay tayo ng aayon sa Panginoon. Yun lamang po. Pakasimple po ito. Ito po yung magandang regalo po sa ating ng Panginoon ngayong Pasko. Sa mga wala pa pong tunay na relasyon sa Panginoon, pwede po kayong sumabay po sa akin. Sige po, tayo po manalangin. Lord, maraming salamat po sa oras na ito. Humihingi po kami ng tawad sa aming mga kasalanan. Tawarin mo kami mula noong kami bata hanggang ngayon. Kami po ay nagkasala laban sa inyo. Patawad po, Panginoon. Humihingi po kami, Panginoon, ng biyaya mo. Sa oras na ito, tinatanggap ka po namin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ikaw na po ang maghari sa aming buhay. Maraming salamat po. Pangalan ni Jesus. Lord, sa oras ito, saan man makarating itong video na ito ay nawa, ikaw po yung mapupurihan, ikaw po yung maluwalhati. Lord, tinuro mo dito na ang salvation ay hindi lamang sa ilang tao. Ito ay para sa lahat ng tao. Nasa amin na lang kung paano namin ito itatanggapin, Panginoon. Maraming salamat po, God, sa oras sa pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat sa time na binigay mo sa akin para i-heavy salita mo. Ngayong Christmas, darating na Pasko, ay napakagandang regalo po nito. Ito po yung mga maghari sa Pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po. Merry Christmas.